Vice Presidente Inday Sara Duterte, huwag itong baliwalain. Jesus is coming, repent before it's too late. Minamahal at ginagalang ko pong Vice Presidente Inday Sara Duterte, mapagpalang araw po sa inyo. Humihingi po ako sa inyo ng paumanhin kung direkta ko po kayong na-mention sa video na ito at sa mga posting ko, sapagkat ito po ay utos at bulong sa akin ng Diyos Ama noong nakaraang gabi pa po. Kayo po ay nire-remind ng ating Panginoon sa isang talata sa Bible sa nakasulat po sa Marcos 1 verse 15. Ang takdang panahon ay kumpleto na. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan at manampalataya sa Ebanghelyo. Ginagalang at minamahal ko pong Inday Sara Duterte, ikaw, tayo pong lahat, kasama po ako, bawat sambay ng Pilipino ay mahal na mahal po ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesucristo. Ni isa man po sa atin ayaw na maitapon sa lawa ng apoy sa impyerno. Kaya po, nire-remind po kayo, tayong lahat ng ating Diyos Ama, na magsisi na po tayo sa ating mga kasalanan, sapagkat malapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Inday Sara, pagpaumanhin niyo po kung kayo po ay minimension ko dito, sapagkat sabi po sa akin ng Ama, kung hindi ko po susundin ang kanyang bulong, ang kanyang utos, ay sisiyasatin sa aking mga dugo ang inyo pong kapahamakan pagdating ng araw. Kung hindi ko po kayo papalahanan o babalaan, sisingilin po sa aking dugo ang inyo pong kapahamakan. Kaya po ginagawa ko po ito para po kayo ay maligtas sa lawa ng apoy sa impyerno kung sakali po na kayo po ay makikinig sa paalala ng Ama. Alam niyo po, mahal at kinagalang ko pong Inday Sara Duterte, isa pa pong talata na gustong iparemind sa inyo, sa atin lahat ng ating Panginoong Diyos Ama, ang nakasulat po sa Mateo 16 verse 26. Ano ang papakinabangin ng isang tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, subalit mapapahamak ang kanyang buhay? Ginagalang at minamahal ko pong Inday Sara Duterte, ikaw po, ako, tayong lahat po ay mahal na mahal ng ating Diyos Ama. Kaya po nire-remind po tayo ng paulit-ulit, sapagkat sinasabi nga po sa talata na yun, wala tayong mapapakinabang kahit makuha pa man natin ang lahat ng kayamanan, lahat ng pinakamataas na posisyon dito sa ating bansa. Kung wala po tayong magandang at totoong relasyon sa ating Diyos, wala pong kwenta. Kung sa huli, yung kaluluwa po natin ay itatapon pa rin sa lawa ng apoy sa impyerno. Kaya nire-remind po tayo ng ating Diyos Ama, ng ating Panginoong Jesucristo, lahat po tayo na sa mga panahon ngayon, unahin na po natin ayusin, i-build yung ating good relationship sa ating Panginoon, sa ating Ama, sapagkat yun lamang po yung nag-iisang paraan para tayo maligtas sa lawa ng apoy sa impyerno. Alam niyo po, mahal at kinagalang ko pong Vice Presidente ng bansang Pilipinas, tayo pong lahat ay mahal na mahal ng Diyos. Katulad po ng nakasulat sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan, kaya ibinigay niya yung kanyang nag-iisang bugtong na anak, upang sino man ang sumampalataya sa Kanya, kailanman ay hindi mapapahamak, bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, mga kababayan ko, Vice Presidente Sara Duterte, upang sino man ang sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, kailanman ay hindi mapapahamak, bagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, mga kababayan ko, nire-remind tayo sa talata na ito na ang tanging makakapagligtas lang sa atin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi ang ating degree, hindi ang mataas na tinapos natin sa ating pag-aaral, hindi ang kasikatan natin, hindi ang posisyon natin sa gobyerno, hindi ang bilyones natin sa bangko, hindi ang kayamanan o ano pa mang material na bagay, kung hindi si Jesus Christ lang. Sinasabi nga po sa talata sa John 14 verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life.
No one come to the Father but through me. Sa Tagalog po, sinabi ni Jesus, ako ang daan, katotohanan at buhay. Walang sino man ang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, mga kababayan ko, Vice Presidente Sara Duterte, lahat po kayo na nakakarinig po sa aking boses, ini-encourage ko po kayo na magsisina po kayo sa inyong mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos upang tayong lahat ay maligtas sa lawa ng apoy sa impyerno at maranasan natin ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. God bless us all po mga kapatid, mga kababayan at Vice Presidente Inday Sara Duterte. Nawa po sumayin nyo ang Panginoon at ang kapayapaan.